amigas and amigos, kumusta na po kayo? Okay, sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. At welcome to my YouTube channel. So mga amigas and amigos, ang akin pong sasabihin sa video ito ay tungkol po sa mga subjects na itinuturo ko dito sa United States of America. So, ang ikukwento ko po, nung unang dating ko po rito, I was assigned in a first grader. So, I was in Arizona. First grade agad ang nahawakan ko. So, ang saya-saya ko naman kasi when I was in the Philippines, I handled second graders for a long time. I handled first graders also for 3 years in the Philippines. So, pagdating ko dito, first grade po ako isinabak. At ang mga subjects po na itinuturo ko during that time, that was 2016, isa na yun ay ang ELA, kung tatawagin nila dito. At sa ELA na yan, merong reading and language. So, mas ano po talaga sila sa reading dito. Para matututo talaga ang bata on their first grade. Matuto magbasa. So, isa na po yun. ELA, reading or language. At another one is mathematics. So, ang reading at math nila, halos the same lang po ng oras. At another one is science. At ang pang-apat po ay ang social studies. So, 4 lang pong subject ang itinuturo ko sa first grade when I was in Arizona. And that was a charter school. Pag sinasabing charter school dito ay parang semi-private siya, which is funded by a government. So, medyo okay talaga ang mga bata. At maayos din ang mga ugali, okay naman, halos naman lahat magaganda, ang mga mababait po sila. So, yan, meron silang science at social studies, pero ang science at social studies in the first grade, hindi nila talaga gaanong, huwag mo talaga silang i-focus na kagaya talaga ng math and reading, kasi dito po talaga yearly, not only yearly, monthly. Yeah, actually monthly. Tinetest po sila sa kanilang reading test. Kasama na yung language doon at saka math. So, yung dalawa lang yan talaga sila. Ini-exam yan. And tinitingnan ang progress nila from one month and the other month. Kung talaga ba ay may progress ang bata. Kasi at the end of school year, doon po nila malalaman ang improvement kung meron bang natutunan ang estudyante, at saka doon na rin nila binibase ang performance ng teacher. Kahit kasi sila hindi nag-o-observe na kagaya talaga ng Pilipinas na pinapasukan, meron silang binabasihan kung ang si teacher po ay talaga nagtuturo. So, yun lang po. At the following year, my principal moved me to 4th graders. So, ang 4th graders nila dito nung ako ay nagtuturo sa Arizona, ano pa rin sila ang whole class, ako lang talaga ang nagtuturo. So, same thing, mathematics, pinaka-importante sa kanila, mathematics. ELA, reading and language, same thing when I was in the first grade, tinetest po talaga sila monthly. At meron din po kaming science at social studies. Yung science po, yun, talagang subsub na po ang kanilang subsub na rin po ang pag-aaral nila ng science dyan. Kasi when they will be like 5th grade, I guess, 5th grade, doon na sila magsisimulang mag-test. 4th grade, magte-test na rin po sila ng science.
social. Okay, so ganoon po. Bali, 4 na subjects, nandito sila sa akin, pero lalabas po sila sa oras ng kanilang PE or music. Meron silang isang teacher that time, PE and music. So, lalabas sila sa schedule na yan sa aking classroom. Ihahatid ko sila sa kanilang PE teacher or sa kanilang PE classroom or music teacher. Tapos, susunduin ko naman sila pag natapos na sila doon. At, meron din po silang computer class. Yung computer po nila ay hindi po talaga yung mag-aaral kung paano magko-computer, hindi po. Kasi ang computer teacher nila dito at saka yung ELA teacher nila or yung math teacher, dapat po nag-connive po yung dalawang teacher kasi kung ano ang itinuturo ninyong topic, math and the ELA, kailangan i-report mo yan sa computer teacher kasi pag during their computer class, yun po ang susundan na lesson na sasagutan nila or papraktisin nila sa kanilang computer class. So halimbawa, ang topic namin sa reading is about key details of the story. So, meron kaming time, may meeting kami, or pwede na lang namin ibigay namin sa computer teacher na these are our topics for our ELA and mathematics. So, yun ang gagawin niyang i-assign sa mga bata if ang mga bata ay pupunta sa kanyang klase during their computer class. Same thing with math. So, ihahatid ko sila doon, tapos babalikan ko rin sila after an hour. Kukunin ko sila para bumalik naman sa aming classroom. Tapos bukod po doon, meron silang recess. Pag sinabing recess time dito, hindi po yung recess na kakain po sila, hindi po yun. Yun po ang time kung saan sila ay maglalaro sa playground. Yun ang recess nila for 20 minutes. Nung nasa Arizona ako, mga 20 minutes in the morning. Tapos pinagbigyan sila ng oras din sa hapon for 20 minutes. So, may time silang maglaro, makipag-socialize sa kanilang mga friends. Yes. And what else? How about their lunch? Yes, during their lunch break, I have to bring them in the cafeteria kasi doon sila kakain ng sabay-sabay. Ang ganda lang po talaga dito sa US kasi ang mga bata ay libre ang kanilang lunch. So, papasok po sila ng 7:45, dapat nasa school na sila. Tapos, at 8 o'clock or 8:30, didiretso sila sa isang malaking area, pwedeng sa gym. At doon ang magiging assembly nila everyday dahil magpe-pledge of allegiance kami. At tapos kwentuhan sandali, magbibigay ng mga word of the day. Nasa charter school kami, ganoon maganda. Tapos dinidiscuss namin kung ano naman ang idea nila sa aming Pledge of Allegiance. At saka meron din po silang tinatawag na ano pa ba yung isa? Nakalimutan ko ang tawag nila doon. Hindi ko na maalala. Mahaba yun. Tapos creed or credo. So, yung creed ng school na yun, inaaral na, nagtatanong kami ng mga 3 to 5 students every day kung ano ang napupulot nilang aral sa credo, at magbibigay sila ng kanilang halimbawa reflection kung kanilang nagawa or anong dapat gawin sa nakuha nilang word from the creed.
At tsaka, tapos po niyan, uwian na po nila ng 2:45. Yan, mag-ready na po ng 2:45 kasi darating ang mga parents sa aming classroom para po sila ay susunduin. Yes, that time, yung school na napuntahan ko, marami silang mga school buses, pero hindi working that time. Ang mga parents ang sumusundo sa mga bata, pumupunta talaga sa classroom para sila ay sunduin. Dala-dala nila ang kanilang homework at yung kanilang backpack. Tapos babay silang ganyan. Pero nung nandito naman po ako sa New Mexico, kasi lumipat ako on my 3rd year dito sa New Mexico. So, I was assigned in the 1st grade again. So, ang itinuturo ko lang po, same thing, ELA at saka mathematics. At may social studies kami at saka science, pero talagang pahapyaw lang sa kanila kasi ang talagang ano nila, yung ang pinafocus talaga nila dito is reading and math. Pero yung science at saka social studies naman kasi pwede mo na siyang integrate sa iyong lesson ng reading, pero minsan kasi maganda rin kasi kung ang bata ay may alam na ng science on the 1st grade. Kaya, dahil may oras naman kami for 45 minutes like that. So, hanap din kami ng ibang mga topic talaga. Pero, nung dumating talaga ako sa New Mexico, ang science nila, simula ng 1st grade, may libre silang kit. Kung tawagin ay science kit. Libre yon from isang foundation. Ipapadala nila sa school. Nandun lahat ng materials na gagamitin sa science. Yeah, libre lahat yun. At lahat ng materials na ituturo ni teacher nandoon na about science. Kaya meron ding ituturo sa science. At ang social studies, hindi talaga nila yung pino-force na ituro ang social studies. Pero dahil nga may time yon, alangan namang magiging free time yun. So, talaga, maghahanap ka talaga ng mga bagay-bagay na ituturo mo rin sa social studies. So, meron din silang computer dito sa New Mexico, computer classroom. Pero ikaw, as an advisor, ikaw magdadala sa kanila doon. Tapos, papraktisin mo sila sa math ba or ELA. Meron silang sariling platform na sinusundan. Pero ang advisor mismo, ako halimbawa, pagdadalhin ko sila sa computer class, ako na mag-a-assign sa kanila na ito yung topic na pinag-aralan natin sa classroom. So, practice here in the computer kasi ang mga test nga po nila every month is nasa computer. Kaya, pinapractice nila sa computer kung anong pinag-aralan nila, kung talagang may natutunan sila. At yun, English or reading and math yun sa computer. So, may nagtatanong kung kailangan bang computer literate. Masasabi ko lang, mas advantage kung talagang may alam ka sa computer. Pero kung talaga namang sabihin mo lang, hindi ko alam yung pagbukas at pagsara ng computer. Kahit yun lang ang alamin mo. Tapos, naman sa kanila dito may mga steps kung paano mo gagawin. So, wag kang matakot dahil matututo po talaga kayo. Pero sa sinabi ko, kung meron na po kayong alam sa computer, lalo na kasi sa Pilipinas, 'di ba? Computer na rin po ang gamit. Pagdating po dito, mas pabor kung alam mo. Dahil kagaya rin ng lesson plan when I was in Arizona, gagawin mo yung lesson plan. May may platform kung saan mo itatype yung lesson plan mo doon. So, halimbawa, weekly kasi kaming nagpapasa ng lesson plan doon nung nasa Arizona kami. So, kahit weekly siya, kung titingnan ng iyong principal or ng iyong assistant principal, yung kung may lesson plan ka ba, makikita talaga nila kasi may sariling platform sila doon sa computer kung saan doon ka magta-type ng lesson plan. But every Friday, bago kami uwi ng Friday, kailangan i-print out namin yung aming lesson plan for the whole week.
para po yun, kailangang i-ano mo yung lesson plan, ipiprint out mo. Kasi parang isasubmit mo kasi sa office yun may sarili kang folder. Pero dito naman sa New Mexico, weekly ang lesson plan namin. At nasa iyo rin po yun na isi-save mo sa iyong drive sa computer or ipiprint out mo. Kasi at the end of school year, kukolektahin po nila yun. Kung naka-print out, so ilagay mo sa folder at ipapasa mo yun sa principal at the end of school year. Kung nasa drive naman, bibigyan ka ng flash drive at the end of school year ng iyong principal para i-save mo ang iyong computer lesson plan doon. So yun nga po, kailangan mo talaga ng ganoon na may alam ka sa computer. Pero kung hindi naman gaano, huwag kang mabalaka kasi pagdating nyo naman dito sa US, i-orient pa kayo niyan Yan, kaya may time ka pa talagang ina-navigate yung computer na yan. Ayun. Tapos, nung nasa first grade ako, meron din po silang PE class. Hiwalay po yung PE class nila. Dadalhin ko po sila sa gym, sa kanilang teacher sa PE class, para sa kanilang PE. So, but that time, when I was here in New Mexico 2 years ago, meron po akong EA, so assistant sa aking classroom. So hindi ko na po kailangang ihatid sila at sunduin sila from their PE teacher or from their special teachers kasi ang mabait kong EA ang hahatid at susundo po sa kanila sa aking classroom. Okay. At ano pa ba? So may art class din po sila. When I was in first grade, may art teacher sila. That was only like once a week. So, hihahatid at susunduin sila ng kanilang art class. So, same thing if during their lunch time, ihahatid sila ng aking EA doon sa cafeteria for their lunch. Pero, nung time na yun, nung I was in the first grade, nung nag-ask sila kung magvo-volunteer ba akong mag-watch out ng mga students while they are eating their lunch. So, may bayad din po yun. Bukod ang bayad po yun sa sahod. So, it is only like 30 minutes when I was with them. Free lunch din ako, pero ewan ko ba, hindi ko talaga pakayang lahat ng mga pagkain nila, hindi ko pa kaya, kaya meron po talaga akong sariling pagkain. So, binabantayan ko sila. Instead of having lunch, dinadala ko ang pagkain ko. Sumasabay akong pagkain sa kanila minsan. Or, yun, kumukuha na lang po din ako ng pagkain doon. Libre po yun. Tapos, after their lunch, recess na naman nila for like 20 minutes. Naglalaro sila, ganoon. Tapos, after that, pipila. Sabay-sabay mong papipilahin. Tapos, mag-bathroom break, after recess, bathroom break, tapos water break, then pila ulit, papasok sa classroom for another subject. So, at 2:50, kailangan naka-ready na yan sila, dala-dala na po nilang kanilang homework, sa kanilang backpack, kung meron kang letter to the parents, dapat nandoon din po yun, at ibang mga paperworks na galing sa office, kung meron man, dapat dala po ng mga bata yan, naka-line up, at dadalhin naman sila doon sa bus, kasi may school bus sila dito. Nung nandito na ako sa New Mexico, ihatid mo sila sa school bus, at yung EA ko kasi, dahil sa sinabi kong meron akong EA, ako ang maghatid ng mga bata doon sa may school bus area for pick up. At siya naman ang maghahatid sa mga batang pipick upin ng mga parents mismo ng sarili nilang car. So, hindi ganong mahirap. And next year, I was assigned in kindergarten. So, same thing. Sa kindergarten, alam mo naman, pambata, mga activities with learning yun. So, maganda rin. At ngayong year na ito, bumalik po ako sa first grade. At dahil sa year na ito ay
kami mula na nasa first grade ako mula ng pasukan last August hanggang ngayon, remote learning pa rin po talaga kami. So, nagsasurvey po sila by March 15, this March 15, na maging hybrid na. Hybrid means 50% of your students papasok sa school for first 2 days, then another 50% papasok na naman ng another 2 days. Salit-salitan sila. Pero computer pa rin. Pero yun pa lang po. Sinasurvey pa nila kung marami ang mag-a-agree noon. So, baka may posibilidad na kami ay mag-hybrid or papasok sa school. Pero kung ako ang tatanungin, tapusin na lang hanggang May na magiging remote learning pa rin kasi nga po kunting months naman lang, pero syempre sila naman ang masusunod. Okay, kasi nakakatakot pa rin si COVID, diba? So mga amigas and amigos, hanggang dito na lang po, at sana po ay may natutunan kayong aral. Ang tinatanong din ng iba, ng karamihan, mahirap po ba magturo dyan? Hindi po talaga mahirap magturo dito. Kung masipag ka talaga sa Pilipinas, ginagawa mo talaga ang trabaho mo. Pagdating mo dito, visual aids, hindi problema kasi computerized nga lahat. Meron kang whiteboard for like, ang whiteboard mo napakalaki. Kung that side ka, pwede ka doon magturo, pwede ka sa kabila. Ang laki-laki. Tapos ngayon nga, for sinabihan na po kami ng aming principal na kakabitan ang aming classroom ng Promethean board. So lahat kami ay magkakaroon yan. So super nice po talaga, kaya hindi mo po problemahin. Kasi nung nasa Pilipinas ako, hirap po talaga ako kasi kahit visual aids, Manila paper, pencil pen, si teacher pa ang bibili. Kung mauubusan naman yung mga galing sa mga parents. Although nagbibigay naman ang ibang mga parents ng Manila paper, pero ang pencil pen, ganyan, di ba? Ang hirap. Tapos halos wala kang tulog sa gabi. Sunod-sunod na gabi na halos, Diyos ko, 1 o'clock na natutulog, 2 o'clock na natutulog. Minsan wala pang tulog. Dahil ayaw mo rin naman maabutan ka ng iyong principal na wala kang visual aids, hindi ka ready. So, diba, ang hirap dyan. Tapos pag nag-check ng mga test papers, dito talaga hindi po talaga problema. Kagaya ng pag-check ng papers, pag-grades ng mga bata dito, paggawa ng mga grades, talagang napaka-easy, napakadali. Kasi dyan sa Pilipinas, when I had like 75 number of students, test papers nila, chichikan mo, di ba? Parang nakakaloka. Pero minsan yung ibang teacher, diskarte na nila yon. Pero kung talagang, ay naku po, Diyos ko po, talagang masasabi ko, napakadali po talaga rito. Kaya, decide na po kayo, punta na po kayo rito. Okay, mga amigas and amigos, stay safe always. And always remember that I love you all.